Magandang araw mga idolo. Paglabas nila sa C-Rank Gate ay napapaligiran sila ng Hwoarang Core. Sinabi sa sarili na sana ay hindi daw siya ang hinahanap na cow player. Gustuhin man daw niya na umalis ay hindi niya magawa sapagkat maraming mata ang nakabantay. At ang isa pa daw ay si Baek Hwayon na sobrang lakas kaya naman kung aalis siya ay mahahalata siya agad. Habang nag-iisip ng plano si Oh Kang-woo ay nilapitan siya ni Baek Hwayon na kinagulat naman niya. Tinanong siya ni Baek Hwayon kung nawala niya ba ang kanyang player card. Kinakabahan man ay pinakita niya ang kanyang player card. Kinuha ito ni Baek Hwayon at mas osing pinag-aralan. Napapaisip siya na kailangan niya daw maging maingat sapagkat nagsisimula ng gumalaw ang cow player. Pinuri niya ito sa pinapakitang kasipagan at sinagot naman ito ni Baek Hwayon na ginagawa niya lang daw ang kanyang trabaho bilang isang commander. Tinanong niya si Baek Hwayon kung marami pa ba ang cow player. Sumagot naman si Baek Hwayon at sinabi na marami pa kaya naman nagsasagawa daw sila ng random inspection. Napatunayan na sa kanya nga ang player card kaya naman ibinalik na. Nang inabot sa kanya ang player card ay sinabi ni Oh Kang-woo na ang pagpatay daw ng tao para sa pera ay sadyang nakakatakot. Ang kanyang sinabi ay sinang-ayunan naman ni Baek Hwayon. Sinabi sa sarili ni Oh Kang-woo na alam daw ng gobyerno na hindi pera ang pakay ng cow players. Kaya hinahanap ng gobyerno ang cow player ay para malaman ang demonic order. Nang papaalis na si Baek Hwayon ay tinanong niya ito kung ano ang pangalan ng hinahanap nilang cow player. Dahil kung sakaling makita niya ito ay ire-report niya daw agad. Nagpasalamat si Baek Hwayon sa kanyang sinabi ngunit sila na daw ang bahala sa lahat. Sapagkat ang kanilang trabaho ay panatilihing ligtas ang mga player. Base sa kanyang player card ay nalaman ni Baek Hwayon na baguhan pa lang siya na C-rank player. Kaya naman naiintindihan niya raw kung bakit gusto ni Oh Kang-woo na pumasok sa C-rank gate. Ngunit mas makakabuti daw na magpatuloy muna siya sa D-rank gate. Sapagkat sa kanyang pakiramdam ay mabuting tao daw si Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na sana raw ay marami pa ang taong katulad ni Oh Kang-woo. Ngumiti si Oh Kang-woo at nagpasalamat habang sinasabi sa sarili na kapag marami ang katulad niya ay dadami rin ang gulo. Sa ngayon ay nakakuha na siya ng impormasyon kaya naman uuwi na siya at gamit ang cellphone ay tinawagan niya si Kang Tae-soo. Makalipas ang ilang araw ay nagkita-kita sila sa isang lugar. Nagpakilala agad si Kang Tae-soo. Nagpakilala naman si Han Sola habang si Kang Tae-soo naman ay sinabi na bagay daw si Oh Kang-woo at Han Sola. Matapos magpakilala ay naupo na sila. Sinabi ni Oh Kang-woo na base daw sa kanilang napag-usapan ay sasamahan ni Kang Tae-soo si Han Sola sa pag-level up. Pumayag naman si Kang Tae-soo sabay na tinawag na sister-in-law si Han Sola na kinagulat naman ng dalawa. Sinabi ni Kang Tae-soo na kung maaari daw na malaman ang special ability ni Han Sola. Sinabi ni Han Sola na ang kanyang special ability ay tinatawag na Blessing of Light. Ang skill na Blessing of Light ay may kakayahang mag-heal at palakasin ang stamina, dexterity at strength ng kanyang naisin. Sinabi din ni Han Sola na may kakayahan siya na gumamit ng attack skill ngunit mahina lang. Sa nalaman ni Kang Tae-soo ay sinabi na baka raw kunin si Han Sola ng Hanol Guild dahil sa special nitong abilidad. Sinabi naman ni Han Sola na sa ngayon daw ay wala siyang intensyon na sumali sa guild. Habang sa tabi niya naman ay si Oh Kang-woo na natutuwa habang pinagmamasdan si Han Sola. Habang umiinom ng kape sa paraan ng alak ay sinabi din ni Kang Tae-soo na ganun din siya, hindi daw siya sasali sa guild dahil sasamahan niya si Oh Kang-woo. Tinanong ni Oh Kang-woo si Kang Tae-soo kung meron na ba siyang napiling kasama para sa bubuuhin nilang party. Sinabi ni Kang Tae-soo na meron na daw siyang dalawang napili. Ang mga napili niya ay sobrang talentado ngunit hindi pa raw sumasali sa guild. Dagdag pa niya na magaling daw siya pagdating sa pagkilatis ng tao. Sa sinabi ni Kang Tae-soo ay bigla niyang naalala ang dalawang hangal na nakasama ni Kang Tae-soo sa D-rank gate. Sinabi naman ni Kang Tae-soo na minsan ay nagkakamali din siya ngunit ngayon daw ay sigurado na siya. Kaya naman kung ayos lang ay bukas daw ay ipapakilala niya ang dalawa. Ayos lang naman para sakin wika ni Oh Kang-woo at sabay na hiningi ang opinyon ni Han Sola.
Sinabi ni Han Solo na gusto niya daw na magpataas ng level para makasama si Oh Kang-woo. Mag-iingat ka lang, bigkas ni Oh Kang-woo, sapagkat ang kaligtasan daw ni Han Solo ang pinaka-importante sa lahat. Ang mga kaganapan ay lihim lang na pinagmamasdan ni Kang Tae-so. Sinabi ni Kang Tae-so na magkita-kita na lang sila sa Incheon bukas. Napatanong si Oh Kang-woo kung bakit sobrang layo, sapagkat meron naman daw malapit na D-rank gate. Ipinaliwanag ni Kang Tae-so na ang tinutukoy daw na D-rank gate ni Oh Kang-woo ay naglalaman ng Lizardmen na kung saan ay nakalaban nila ang dalawang co-player, kaya naman napag-isipan niya na piliin ang D-rank gate na naglalaman ng D-rank troll na matatagpuan sa Incheon. Sa ngayon ay nagpaalam na si Oh Kang-woo sapagkat may gagawin pa daw siya ngayong araw. Kailangan raw na mag-level up agad. Sa ngayon ay nasa level 29 na si Oh Kang-woo at kailangan niya na lang mag-level up ng isa pa para mabuksan ang kanyang fourth awakening. Mula sa loob ng C-rank gate na kanyang pinuntahan ay mula sa mataas na bahagi ay ginamit ang omniscient power. Gamit ang omniscient power ay nakita niya ang grupo ng troll na nabibilang sa 8. Gamit ang kanyang bilis ay parang hangin lang na dumaan na hindi makita ng mga troll. Sa isang tira lang ay hindi na namalayan na naputulan na pala sila ng ulo. Sa kanyang ginawa ay naging dahilan ng paglagas ng napakaraming dugo sa lupa. Pagkatapos niyang patayin ang grupo ng troll ay may naamoy siyang kakaiba. Mula sa malayo ay naamoy niya ang dugo na mula sa 6 na tao na wala ng buhay. Kaya naman pinuntahan niya agad ito. Habang nasa itaas ay napapaisip siya na malaki ang posibilidad na ang cow player ay nasa paligid lang. Pagkarating niya ay bumungad sa kanya ang mga taong nakahandusay. Ang mga ito ay wala ng buhay, kaya naman napapaisip siya na kung ang demonic order ang may kagagawa ng lahat ay kailangan nila ng buhay na player para gawing alay. Base sa amoy ay bago pa, kaya naman nakakasiguro siya na ang pumatay ay nasa paligid lang. Paglingon niya ay labis ang kanyang pagtataka. Nakita niya ang Hellhound na sa impyerno lang dapat makikita. Ang Hellhound ay sumigaw ng malakas at sumugod papunta kay Oh Kang-woo. Sa kabutihang palad ay nakaiwas siya, sabay na pinuntirya ang katawan ng Hellhound. Gamit ang kanyang armas ay hindi man lang ito nasugatan. Ang Hellhound ay bamuka ang bibig at lumabas ang bulang apoy. Sa ginawa ng Hellhound ay naging sanhi ng malakas na pagsabog. Mula sa taas ay nag-iisip siya ng plano. Dahil sa tigas ng katawan ng Hellhound ay ginamit niya ang Dark Spear. At mula sa itaas gamit ang Dark Spear ay bumuo siya ng malakas na puwersa. Nasa sobrang lakas ay napasigaw ng malakas ang Hellhound. Hindi pa man siya nakakapaghabol ng hininga ay nagulat siya sapagkat ang Hellhound ay buhay pa. Habang nasa gitna ng laban ay sinabi sa sarili na kailangan niya daw maghanap ng tamang pagkakataon. Habang papalapit ang Hellhound ay ginamit niya ang Power of Earth. Ang skill na kanyang ginamit ay naging dahilan ng pagguho ng lupa. At mula sa itaas ay ginamit niya ang Dark Spear, sabay na itinusok sa mukha ng Hellhound. Sa mga natanggap na pag-atake ay sobrang lakas pa rin ng Hellhound. Ang Hellhound ay gumawa ng butas at mula sa ilalim ng lupa ay tumilapo ng malakas si Oh Kang-woo. Anuman ang kanyang gawin ay hindi pa rin nagpapakita ng kahinaan ang Hellhound. Ngunit makikita din sa mukha na nagtamo ito ng pinsala. Napapaisip na lang si Oh Kang-woo na sobrang tibay talaga ng Hellhound. Ang Hellhound ay nagpalabas ng pulang apoy at mabilis na sumugod kay Oh Kang-woo. Gamit naman ang inipon niyang lakas ay ginamit niya ang Demon Baphomet, Power of 1,000. Ang dalawang nilalang na nagmula sa impyerno ay nagpamalas ng kanilang lakas. Ngunit ang hindi alam ng Hellhound na ang kanyang kaharap ay ang Demon King. Gamit ang kaliwa niyang kamay ay tumilapon pataas ang malaking Hellhound. Sa kanyang ginawa ay nakuha pa nitong tumayo. Habang si Oh Kang-woo naman ay naghahanda na para sa posibleng pag-atake. Sinabi sa sarili na ang Hellhound daw nang nasa impyerno pa siya ay madalas niya itong patayin. Bago pa man makagawa ng hakbang ay nawalan na ito ng buhay. Sa pagpatay niya sa Hellhound ay sinabi ng system na napatay niya daw ang C-rank Cracks Fragment. Tumaas din ng 5 bilang ang kanyang level, kaya naman nabuksan na niya ang Fourth Awakening. Ang kanyang Fourth Awakening ay tinatawag na Ruler of Demonic Energy na rank A.
Ang katangian nito ay magagamit niya ang demonic energy ng natural at mabilis. Maaari din niya maitago ang kanyang demonic energy. Napaisip siya na ang salitang crack na nabanggit ng system ay baka raw tawag sa mga halimaw na galing sa impyerno na pumunta sa Earth. Dagdag pa niya na kung paano nakapunta ang Hellhound sa Earth. Sapagkat imposible naman daw na gamitin ng Hellhound ang armas ng 7 prinsipe ng impyerno. Napagod na siya sa pag-iisip at agad na ginamit ang power of gluttony. Habang ginagamit ang gluttony ay napapaisip siya na kapag nagpatuloy ang kanyang ginagawa ay mas lalakas pa siya kaysa dati. Paglabas niya sa gate ay napagdesisyonan niya na umuwi agad. Tuwang-tuwa pa siya habang iniisip ang masarap na kimchi jjigae. Habang naglalakad pa uwi ay nakita niya ang babae na nakaaway niya sa PC room. Binati siya nito na matagal na rin daw nang huli silang nagkita. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na wag na siyang batiin pa sapagkat ang kanilang pag-uusap ay tapos na. At higit sa lahat ay hindi rin daw nila kilala ang isa't isa. Nagpakilala naman ang babae na siya si Cha Yeonjo. Bigla niyang naalala ang dalawang lalaki na nag-uusap sa Player Support Center tungkol sa pangalang Cha Yeonjo. Nabibilang ito sa 5 pinakamalalaking guild. Tulad ng Mir, Anuri, Hanel, Sanare at Red Rose ni Cha Yeonjo. Kaya naman pala ang lakas mo wika ni Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na kung ano ang kailangan ni Cha Yeonjo sa kanya. Sinabi ni Cha Yeonjo na gumawa siya ng kaunting investigasyon. Ang pangalan ay Oh Kang-woo. Ipinanganak noong 1995 na may edad na 28, lumaki sa Changsong Orphanage at namuhay mag-isa pagkatapos ay umalis sa ampunan. At sa 5 taon daw ay walang makitang bakas mula kay Oh Kang-woo at nang bumalik ay nagrehistro agad bilang player. Ang lahat daw ng sinabi ni Cha Yeonjo ay totoo kaya naman napatanong siya kung bakit inimbestigahan siya nito. Sinabi ni Cha Yeonjo na nagrehistro daw si Oh Kang-woo bilang player noong March 19, 3 linggo pa lang ang nakalipas. Dagdag pa ni Cha Yeonjo na nakakuha si Oh Kang-woo ng F-class rank ngunit alam daw niya na peke yun sapagkat kung totoo man daw na F-rank si Oh Kang-woo ay hindi ito makakapasok sa C-rank gate. Kaya daw siya nagsagawa ng investigasyon sapagkat ang kanyang pag-aakala ay si Oh Kang-woo ay isang kriminal ngunit siya ay nagkamali. Ang fingerprint at mukha ay nagpapatunay daw na si Oh Kang-woo ay hindi gumamit ng ibang pagkakakilanlan. Kung gayon ay si Oh Kang-woo daw ay may malaking talento na may kakayahang lagpasan ang player na si Baek Kang-hyun pati na rin siya. Nagpasalamat naman si Oh Kang-woo sa mataas na pagpuri sabay na tinanong kung ano ang gustong gawin ni Cha Yeonjo. Sinabi ni Cha Yeonjo na gamit daw ang kanyang katungkulan bilang isang guild master ng Red Rose Guild ay magiging sponsor siya ni Oh Kang-woo. Ang sinabi ni Cha Yeonjo ay hindi niya naisip sapagkat sa kanyang isipan ay sasabihan siya nito na sumali sa Red Rose Guild. Sinabi naman ni Cha Yeonjo na sa ngayon ay hindi niya raw aalukin si Oh Kang-woo sapagkat sa una pa lang ay kung nais talaga ni Oh Kang-woo na sumali sa guild ay hindi niya itatago ang kanyang lakas. Sa sinabi ni Cha Yeonjo ay napakamot na lang si Oh Kang-woo sa kanyang isipan habang sinasabi sa sarili na hindi niya tinatago ang kanyang lakas. Napatanong si Oh Kang-woo kung ano ang suporta niyang matatanggap. Sumagot si Cha Yeonjo na sa madaling salita ito ay financial support. Tutulong din niya daw na mag-level up si Oh Kang-woo ng mas mabilis. Ang ibig mo ba sabihin ay gusto mo ng tulong ko sa larong nilaro natin ng nakaraan wika ni Oh Kang-woo na kinainis naman ni Cha Yeonjo. Pilit na pinipigilan ang galit habang si Oh Kang-woo naman ay natutuwa at sinabi na first time niya maglaro kaya naman hindi niya alam ang gagawin. Dagdag pa niya na sa ngayon daw ay bronze ang rank ni Cha Yeonjo na sobrang mababa. Sinabi naman ni Cha Yeonjo na magaling siya ngunit malas lang talaga sa kakampi tulad ni Oh Kang-woo. Tama na ang biruan kaya naman tinanong niya si Cha Yeonjo kung bakit gusto siya nito suportahan. Sinabi ni Cha Yeonjo na ginagawa niya ito dahil alam niya na lalakas pa si Oh Kang-woo sapagkat sa ilang linggo lang ay makikita na ang malaking pagbabago. Meron din raw kakayahan si Oh Kang-woo na mag-hunt sa loob ng gate kahit na mag-isa. Dagdag pa ni Cha Yeonjo na makakatanggap siya ng temporary pass sa mga A-rank gate. Kung nais naman daw na bumuo ng party ay maaari siyang makakuha ng miyembro sa Red Rose Guild at kung ibebenta ang mga nakuha niyang Magic Stone sa Red Rose Guild ay wala na siyang babayarang tax.
Magkakaroon din daw siya ng access sa mga equipment ng guild. Maaari niya daw hiramin ang mga epic rank equipment pababa, ngunit sa unique rank pataas ay magkakaroon na ng bayad. At kung nais naman ng bahay at lupa ay bibigyan siya agad. Ang lahat na kanyang sinabi ay hindi makukuha ng libre, sapagkat ang guild daw ay may mga ipapagawa sa kanya na sa oras na si Oh Kang-woo ay kailangan ay obligasyon niya na pumunta. Napaisip si Oh Kang-woo na ang guild ay maraming ipapagawa kapalit ng tulong na kanyang matatanggap. Tinanong niya si Cha Yeonjo kung ano ang mga gawain. Sinagot siya nito na hindi niya daw pwedeng sabihin sa ngayon. Hindi naman siya nagtanong pa at sinabi sa sarili na kapag kakaiba ang ipapagawa sa kanya ay tatanggi siya agad. Kaya naman tinanggap niya ang alok ni Cha Yeonjo at sinabi sa sarili na ang pagkakataong ito ay hindi na niya palalampasin pa.